Pipindutin natin. So, pakinggan nyo mga idol. So lumalagatik na lang yung relay dahil mahina na ang kanyang battery. Pagka tumunog naman, so parang iba yung tunog mga idol, parang may sumasayad sa starter. So yun ang gagawin natin mga idol. Ayan, so magandang araw mga idol. Ayan, so meron na naman tayong gawa rito. So at least may nagtitiwala pa rin. May gawa tayo rito ngayon mga idol na motor. Ayan, so Wave. Ayan, so Wave CX 110 mga idol. So papagawa siya dahil ang issue ng motor niya ay walang push start. So napansin ko rin mga idol na mahina yung battery at pagka pinindot mo, so wala talaga, tumutunog lang pero hindi umiikot yung starter. Yun ang ito-troubleshoot natin ngayon mga idol, para at least kung halimbawa mapaga natin, ma-troubleshoot natin, magkaroon kayo ng ideya pagka ganito ang inyong motor na ayaw mag push start. So ayusin natin yan, so step by step para makita nyo kung paano natin ginagawa yung mga ganito ng motor. Magkaroon kayo ng idea kung ano rin ang gagawin nyo sa inyong mga motor, lalong lalo na yung ganitong motor na Wave. So applicable to mga idol sa mga Wave 100, kahit XRM 110 at 125, basta ganitong style mga idol, dahil halos parehas lang sila ng mga parts. So tara mga idol, samahan nyo ako at sugurin na natin. Ito na yung motor mga idol na gagawin natin, Wave CX 110. So wala siyang push start mga idol. So tignan natin para ipakita ko sa inyo na wala siyang push start. Yan, so turn on ignition, bukas ang susi. Ayan, so nakailaw ang kanyang dashboard. So ngayon pipindutin natin ang kanyang push start. So ito mga idol, pipindutin natin. So, pakinggan nyo mga idol. So lumalagatik na lang yung relay dahil mahina na ang kanyang battery. Pagka tumunog naman, so parang iba yung tunog mga idol, parang may sumasayad sa starter. So yun ang gagawin natin mga idol. Pero wala, umaandar naman to mga idol ang motor na to. Umaandar naman siya sa kickstart. So ipapakita ko sa inyo, ayaw lang siyang gumana sa push start mga idol. So paandarin natin para ipakita ko sa inyo na umaandar. Yan, so kickstart natin. Yun siya mga idol, umaandar naman siya sa kickstart. Pero pagdating sa push start, papatay natin. So pagdating sa push start mga idol, so pagdating na dito sa kanyang push start, wala, lumalagitik na lang yung relay mga idol. So mukhang mahina rin ang kanyang battery. So ngayon ang unang-una natin gagawin para ma-troubleshoot natin kung battery ba, starter ba, pwedeng relay o wiring. So lagyan muna natin ng battery mga idol na malakas. Ganoon tayo mag-troubleshoot para ma-testing natin kung dito ba sa battery ang problema or sa kanyang ibang components ng starting system ng motor na ito mga idol. So kabitan lang natin ng malakas na battery. Yun, so ito na mga idol, kung nalagyan na natin siya ng bagong battery. So ito yung battery niya na isa kanina na mahina na, kinabitan natin siya ng battery, yung battery ng motor natin na mas malakas. So tinap ko lang yan mga idol, di ko na yung kinabit ng gusto dahil tatanggalin din natin tong kanyang lagayan mamaya dahil nakita ko may mga anggulo ng kanyang wiring. So iaayos din natin yan. So ngayon malakas na ang kanyang battery, so testing na natin kung gagana ba siya, alin ba may problema, yung kanyang battery ba or kanyang starter or sub index na mga idol. Yan, so turn on ignition, nakabukas ang neutral. So ngayon push start ko mga idol, dito papakinggan nyo kung anong tunog ng makina. So ayan, so push start ko na. Ayun mga idol, may narinig kayong kakaibang tunog, parang kumakaskas. So yun ang titignan natin. So sa ibang mga gawa ko, sa mga ibang motor na na-experience ko, yung ganong tunog ay possible na starter yun mga idol, posibleng marami. So yun ang lilinisin natin pagka marami ng carbon deposit dun sa loob. So ganun, sumasayad na siya kaya may ganun na tunog. So wag muna tayong pupunta dun sa Bendex dahil napapaandar naman niya. Ayan, so ngayon di na umandar, ayaw niya mapaandar. So yung starter ang babaklasin natin ngayon mga idol. So yun muna, wag muna tayong pupunta sa ibang mga components ng starting system. Doon lang tayo sa starter dahil sa experience natin yung ganung tunog pag pinupush start natin, so may umiiyak sa loob. So linisin natin yung starter mga idol. So tanggalin natin ulit tong battery. So pag nagbabaklas tayo ng starter mga idol, tanggalin natin ulit yung isang terminal ng battery or yung dalawang terminal. At syempre tatanggalin din natin yung mga fairings kung saan nakatago yung starter at linisin natin yung starter mga idol. So tara. A few moments later. Ayan, so ito na siya mga idol. So natanggal natin ang kanyang fairings. Ito na yung kanyang mga fairings. So tinanggal natin kasi buo talaga tinatanggal yan. At dito na nakatago ang kanyang starter andito sa loob.
So kung nyo makikita, so lagyan natin ng ilaw. Ito siya mga lods mga idol, so nakatago sa Wave CX100. Andito yun sa tapat ng ignition coil mga lods mga idol. So natakpan na ignition coil, so kailangan din natin tanggalin to ignition coil. At itong bracket na to kinakabitan na ignition coil mga lods mga idol, tatanggalin natin yan para mailabas natin yung kanyang starter motor dahil dito siya nakatago. Yan, ito yung mga lods mga idol. So baklasin natin, so panoorin nyo lang mga lods mga idol. So gamit ng 10mm o 10mm na socket or combination, so tanggalin natin ang kanyang ignition coil. So yan ang kanyang tornilyo mga lods mga idol, so dalawa lang yan, sa dito tapos isa dito, para mailabas natin ang ignition coil. Yan, so yung nakita mga lods mga idol, so tanggal na siya. Ayan, ito na yung kanyang ignition coil, ilayo lang natin. So ito na yung kanyang starter, yun yung makikita mga lods mga idol. So ito yun, kanyang starter motor. Ayan, so babaklasin natin yan para mailabas natin, pero tanggalin pa natin to kanyang bracket na ito mga lods mga idol para maluwag. So tanggalin natin. So yan, so natanggal natin ang kanyang tornilyo mga lods mga idol. May tornilyo lang naman yan na 2 10mm. So tanggalin natin, ayan. So at nakikita natin ang kanyang starter motor. Kung yung makita mga lods mga idol, so ito na siya. Ayan, so lagyan natin ng ilaw. Ito ang kanyang starter motor mga lods mga idol. So ito yung tatanggalin natin. Tanggalin lang natin yung dalawang 8mm na yan, tsaka yung dun sa kabila. So yung 8mm na yun mga lods mga idol ng tornilyo. So bale 8mm ang kakailangan natin dyan para matanggal ang kanyang starter motor. At syempre ito kanyang wire, dahil may wire din yan na ground tsaka positive. Yung red ang kanyang positive at yung green ang kanyang ground. So madali lang naman yan dahil tatanggalin lang natin ang kanyang socket. So yan, so ang sunod na yung kanyang mismong tornilyo ng starter, yung 8mm mga lods mga idol na sinasabi ko. So yun ang tanggalin natin para matanggal ang kanyang starter motor. So tanggalin lang natin mga lods mga idol yung 8mm na yun. So yan, so tanggalin natin. Dalawa lang naman yan. Tapos sa kabila, tanggalin din natin dito. Ayan, so tanggal na siya mga lods mga idol. Dalawang tornilyo na 8mm. Yan, so mahaba. At yan, so kung yung nakita, so nakalog na kanyang starter, so bubunutin na lang natin yan. Yan mga lods mga idol. Yan, so nabunot natin. At ito ang kanyang itsura ng starter motor mga lods mga idol. Yan, so tanggal natin. So tatlong Phillips screw lang naman yan mga lods mga idol. Yan, so gamit kayo ng Phillips screw. So may pwersa ito mga lods mga idol, dahil minsan lumalaban to, balik tatlo yan. So yan, so lumalaban yan mga lods mga idol. Pero pagka hindi kaya, medyo impact nyo na lang, impact line na lang gamitin yung mga lods mga idol. Pag di kaya ng Phillips screw, na solo lang Phillips screw yan. So isa, tanggal natin yung isa, tapos itong isa pa. So balik tatlo yan. Gamitin lang nito ng Phillips screw. Ayan, so kailangan lang ng pwersa. Pero pag hindi kaya ng pwersa natin mga lods mga idol, huwag natin pwersa ng kamay natin dahil mahirapan tayo. Gamitin natin yung impact line. Ayan, so dito medyo malambot naman siya, so hindi na kailangan matigas na matigas na yan. Pag natanggal natin tatlong tornilyo, yung tatlong tornilyo na Phillips, so pwede natin bunutin yan mga lods mga idol. So iaangat lang natin tong kanyang takip, itong kanyang housing. So iangat natin yan. So kahit anong posisyon yan mga lods mga idol, kahit di nyo natatakan, dahil hindi naman yan papasok kung hindi para sa kanya, dahil may design talaga siyang ganyan. So bunutin natin. Yun na siya. So matigas mga lods mga idol. So sure ball ako dito mga lods mga idol na napakarumi na loob nito. Basta ganun na tumutunog, pag pinindot nyo parang may sumasayad. Yan, sigurado ako napakarumi na loob nito mga lods mga idol. Yan, sabi ko na nga. Kita nyo mga lods mga idol, itsura. Ayan o. Yan, so ilawan natin. Pagka kanyang karuming starter motor, talagang sure ball yan. Nakita nyo mga lods mga idol. Yan. So dito pa lang sa kanyang brush holder at sa kanyang carbon brush ay napakarumi na. Ayan, so kumalas pa ang kanyang spring. So may spring yan na dalawa mga lods mga idol. Yan, titignan nyo. Yung kanyang spring na dalawa, baka mawala. So yan ang nagtutulak sa ating carbon brush. Dito yan nakalagay. Dito yan nakalagay mga lods mga idol. So nakapasok yan dito. So yan, kung nakikita, kita nyo ba? Yan, so dito yan nakalagay. Yan, so dalawa yan mga lods mga idol. Huwag nyong mawalain yan. Dalawang spring ng ating carbon brush. So yan, so napakarumi. Ayan mga lods mga idol, kita nyo, yan ang ganumi ang ating starter. So mas malala pa yan dito sa loob kung nyo makita. Yan, ito yung kanyang armature. Ayan, so bunutin natin ang kanyang armature. Sana hindi susunod ang kanyang magnet. Ayun, so okay pa man ang kanyang magnet mga lods mga idol, pero napakarumi yan. Tignan nyo, kahit itong kanyang armature, so marumi rin. So lilinisin natin yan. Linisin natin yan ng gasolina. Ayan, makikita nyo mga lods mga idol. So kunin ko yung dumi. Ayan mga lods mga idol, yan. Ito yung dumi ng ating starter motor. Pag ganito karumi ating starter motor mga lods mga idol, sigurado na yan. May sayad na yan, na may tunog na yun na ganun mga lods mga idol. So dito pa lang, ayan o, nakikita. Dito yung tumutunog, kung nakita yan. Ayan o, yung kumintab na yan mga lods mga idol. Ayan, sumasayad na yung dumi rito. Sumasabit sa pagitan ng ating armature at itong magnet dahil nakashoot yan dyan. So sa pagitan nila, doon na kumakalso yung ating mga
yung mga dumi, kaya hirap umikot mga lods mga idol. So ngayon hugasan natin yan gamit ang gasolina. So mag drain na lang tayo sa gasolina ng motor ni kuya para malinis natin ang kanyang starter motor na marumi. So ito na mga lods mga idol, yan, so nalinis na natin ang kanyang starter. So kung yung makita, so may kislap na siya, hindi tulad kanina. At yung kanyang loob, yan, so ilawan natin, nalinis na rin siya. Ayan mga lods mga idol, so wala nang alikabok or pulbos, kasi napupulbos din yung kanyang mga carbon brush mga lods mga idol, yun yung nagiging dumi. Ayan, so malinis na siya. So ngayon proceed na tayo sa pag-assemble. Yan, so sa pag-assemble mga lods mga idol, kailangan matyaga, walang high blood dito. So itong kanyang armature, so malinis na rin, so itayo lang natin yan mga lods mga idol. So dahil sa pag-assemble nito mga lods mga idol ay talagang kailangan ng pasensya. So yan, so ang kanyang spring, may dalawang spring yan mga lods mga idol. So kita ba? So yung kanyang spring, ilagay lang natin sa kanyang lagayan din. Yung kanyang spring dito yung nakalagay, so ipasok lang natin sa loob yan. Nakita nyo yan, so doon lang nakalagay yan mga lods mga idol. Ganon din doon sa kabila mga lods mga idol. So pasok natin ang kanyang springs kasama ang kanyang carbon brush. So yan, so i-shoot na natin ang kanyang carbon brush mga lods mga idol. So pag ganyan yan na mga lods mga idol, so yung mas maiksi doon sa, yun ang papasok dito, yung mas mahaba yun ang nakalabas. Shoot natin doon sa loob. Yan, kailangan may pasok natin siya doon sa loob. Yan, so pag napasok ko, hawakan nyo lang na hindi siya lumabas. Tapos yung isa, ganun din. Yung ganun din, kailangan nakapasok din siya. So ibalik lang natin yung carbon brush. Yung mas maiksing parte, ayun ang sa loob. So bali pa ganyan, so hindi kita. Yan, bali pa ganyan mga idol. So pasok din natin siya sa loob. Yan. Ayan siya mga idol. So tas pagka napasok, hawakan natin, tas dito natin ipapasok sa paganyan, dito sa kanyang armature. So pasampahin lang natin siya dito sa kanyang bearing. Pag napasampa natin siya sa kanyang bearing mga idol, so sungkitin na lang natin para sumampa naman siya sa kanyang dito sa kanyang commutator mga idol, yung sinasayaran ng carbon brush. So shoot natin, kailangan mapasampa natin siya sa kanyang bearing. Kahit sa bearing lang siya sumampa, so goods na yun mga idol. Yan. Ayun mga idol, kung yung makikita. So ayan siya. So ilawan ba natin? Nakailaw ba? Ayan siya mga idol, oh. Kita ba? So pagka nakasampa na siya sa kanyang bearing, susungkitin na lang natin yan para pumasok. Kita nyo ba? Yan mga idol, susungkitin ko. Yan, pasok yan. Pag nasungkit mo yung isa, punta ka naman dun sa kabila. So sungkitin mo rin yan papasok para lumusot na yung kanyang commutator mga idol. Ayan, so pumasok na siya mga idol. Ganyan na kanyang itsura. Yan, so ganyan na kanyang itsura mga idol. Ganun lang gagawin ninyo sa pagkabit ng armature sa carbon brush mga idol. Tapos pagkatapos nyan, isunod na natin to kanyang housing. Pero syempre, kailangan lagyan natin ng grasa yan dito kasi umiikot yan mga idol. Wag lang masyadong marami. So kunting grasa lang yan para may lubrication siya sa pag-ikot, kasi dito siya umiikot mga idol. Wag naman yung marami na mapupunta na siya dyan.
Ganito lang ang pag-assemble ng starter ng ating motor. So ang medyo mausisa lang naman or medyo magpapatagal lang naman dyan mga lods mga idol ay yung pagsuksok sa carbon brush. Pero ganun lang gawin nyo kung tulad ng ginawa ko. Yan, so hawakan nyo dito sa dulo. Hawakan nyo tong gear na to mga lods mga idol dahil pag sinalpak nyo to, ihigupin ng magnet tong kanyang armature. So baka kumalas naman yung carbon brush. So pagka isuksok nyo, hawakan yung maigi tong granahin niya sa likod para hindi umabante rito or umatras dito sa loob. Dahil ipapasok natin to kanyang magnet. So hatakin ng magnet yan. Ayan, so ganyan siya mga lods mga idol. Yan. So pasok natin, ganyan ang position. Pasok natin. Yan. Kailangan may pasok natin siya. Ayun. So pasok na siya mga lods mga idol. Ganun lang. So tapos pagkatapos niyan, so pwede natin ilagay kanyang tornilyo. Ayan ang Philip. So ganun lang kadali mag-assemble mga lods mga idol ng starter pagka tayo naglinis ng starter. Tulad ng sinasabi ko, ang mabusisi lang dyan ay yung paglagay ng kanyang carbon brush. Pero pagka nakuha na yung technique, nakuha nyo na. So wala nang problema yung mga lods mga idol. So alam nyo na gagawin yung susunod. Tapos ngayon, i-assemble natin. Kasi testing natin sa battery kung tahimik na ba yung ikot niya mga lods mga idol. Yan, so ipitan lang natin yung mga Phillips screw niya o yung kanyang mga tornilyo. Gamit ang Phillips screw. Huwag natin try ng impact yan dahil baka sa pagbaklas sa susunod, kung magpapalit tayo ng carbon brush o magkaroon pa ng ibang problema, tayo rin mahirapan magbaklas. So gamitan lang natin ng pwersa. Tamang pwersa lang ang kamay natin. Huwag natin gamitan ng impact drive. O impact wrench yan. Ayan, so yun ha. Ipitan lang natin. Yan. Ayan. Okay na siya mga lods mga idol. Yan, so naikot na siya. So ngayon ikabit ko muna mga lods mga idol. So suksok lang natin doon. So sinusuksok lang naman yan. So ayan na mga lods mga idol. So nakabit na natin yung kanyang starter. Ayan na, andyan na sa loob. So nai-mounting na siya mga lods mga idol. At naikabit na rin natin yung kanyang ignition coil. Itong kanyang bracket. So nakabit na natin. So pati cable, naikabit na rin natin yung kanyang wire, yung kanyang socket. So sinusuksok lang naman dito mga lods mga idol. Pero syempre doon, huwag nyo kakalimutan yung color green. Yun yung color green na wire. So sana ba yan? Ito mga lods mga idol. Itong color green na to, ito yung wire na to, dahil ground yun mga lods mga idol sa starter din yung nakakabit. Huwag nyo kalimutan sa mga naka wave 6100 yan. So ngayon tetesting na natin at kinabitan na rin natin ng battery. So partial lang yung pagkakabit ng kanyang battery mga lods mga idol dahil pang testing lang natin yan. So yung kanyang battery na binili na may-ari wala pa. So ating battery yan, so pang testing lang natin. So ngayon testingin natin. Kung dati mga lods mga idol, pag pino-start natin, so nakakaroon lang ng tunog tong starter na kakaiba pero hindi niya kayang paikutin yung makina. So ngayon testingin natin mga lods mga idol kung okay na ba, kaya na bang paandarin yung makina mga lods mga idol. So turn on ignition, on. Yan, so naka neutral mga lods mga idol. So kita nyo ba? Ayun, so naka neutral siya. Ngayon push start natin mga lods mga idol. Papakinggan nyo na kung magkakaroon pa ba ng ganong ingay at kung kaya na bang paikutin ng starter yung makina mga lods mga idol. So push start natin. So pindutin ko. Ayun mga lods mga idol. Ayun mga lods mga idol. So napaandar ko na siya. Okay na ang ating starter. Kaya nang paandarin. So wala na rin yung kakaibang ingay. So siguro meron times lang na lalabas siya pero hindi palagi. Pero sa ngayon okay na siya. Wala na yung maingay na parang sumasayad at napapaandar na rin niya yung makina. So ulitin natin. On ulit. Push start natin. Yan, so push start natin. Yan mga lods mga idol. So one click na siya. So one click na siya paandarin. So ang problema lang ay maingay ang kanyang makina. Maingay ang kanyang makina mga lods mga idol. Yan. Yung mapakinggan nyo. So malagitik. So ibang gawain na lang yan. So pero sa ngayon ang pinagawa lang sa atin ay ang kanyang push start mga lods mga idol. So yan muna ang video natin ngayon mga lods mga idol sa paggawa ng starter motor na ayaw gumana at maingay. Sana may natutunan kayo sa ating video step by step sa gawa natin ngayon na Wave 6 110 mga lods mga idol. So ganun lang gagawin nyo. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat mga lods mga idol.